Narito na ang programang kukumpleto sa inyong Saturday night. Beyond Wellness. Usapang pangkalusugan, pagnenegosyo, relasyon, at marami pang iba. Be inspired sa malalim pero kwelong kwentuhan sa Beyond Wellness with Miss P. Princess Javier Castro. Beyond Wellness. Beyond Wellness. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome po sa Beyond Wellness with Miss P. Ito po ang inyong lingkod, Miss P, Princess Javier Castro. Makakasama ninyo hanggang alas 3 ng umaga. Hanggang alas 10 lang. Minus Coach Mike Celis. Si Coach Mike ay makakasama po natin every first Saturday and third Saturday of the month dahil busy-busyhan ang lola nyo. Marami siyang ginagawa daw. Yan, ha? So, ang commitment niya sa akin is twice a month. Malay nyo, pagdating ng next year, pwede na akong, diba? Pwede ko na siyang makumbinsin ng mas madalas-dalas pa dito. Diba, no? Mas masarap yung may kausap, eh. Diba, no? Diba? Parang ang hirap magsalita pag wala kang kausap. Pero sanayan lang yan. Parang hindi pa ako sanay. Ilang taon ko nang ginagawa itong nagsosolo. Siya, maganda ating pag-uusapan. Pero first of all, maraming salamat po sa mga nakiramay sa akin sa pagkawala ng aking pinakamamahal na aso. Promise, iniiyakan ko siya. Oo, ganun pa ng feeling, no? First time ko talaga after so many years of losing a pet. Ganun pala kasakit ang mawala ng aso. Para ka rin nawalan ng tao. Oo, parang ganun ang feeling. Siguro depende sa attachment mo dun sa pet mo, no? Kasi inaalagaan ko talaga siya. Anyway, moving on, ngayon po ay December 10, 2022. Birthday ng nanay ko. Kung siya pa'y nabubuhay ngayon, siya ay, ilang taon na kaya? T4 na. T4 na. Sabi ng nanay ko, don't tell my age. Diba, no? Bakit kaya? Bakit kaya may mga babaeng ganon? Ayaw nila sabihin ko ilang taon na sila. No? Parang gustong pinahuhulaan lagi kung ilang taon na sila. Anyway, so darating na ang Pasko, malapit na, next week ay last Saturday na bago magpasko, tapos bagong taon na. Maganda pag-usapan natin ngayon na as much as I can na pwede kong maibuhos lahat ng mga aking mga naiisip in the past few weeks. Alam nyo, pagkadating ng Sabado, so ano yung i-share ko na naman sa ating mga nakikinig ngayon? Actually, there's so much things to share. Kaya lang, minsan dapat inaayos-ayos din natin dahil minsan hindi nagagrasp, hindi naaabot ng ibang tao yung mga gusto nating ipahiwatig o gusto nating babanggitin sa iba. Kaya ibababa natin ng konti para mas madali nating maintindihan, no? Oo. Pero ito muna, merong nag-PM sa akin. I just wanna acknowledge si Cora. Sabi niya ganun sa akin, Miss P, paano ba ginagawa talaga? Ito, umpisahan ko yung kanyang ang kanyang message. Sabi niya, Miss P, nanonood ako sa iyo sa YouTube. Wow! Nanonood siya sa akin. Napatay ko ang telepono ko. Andali. Okay, sabi niya, Miss P, sabi niya, nanonood daw siya sa akin sa YouTube. At meron daw ako mga binabanggit doon about manifestation. Ano daw po ba ang pwede niyang magawa? Ang practice to manifest para daw ma-achieve niya ang mga pangarap niya para sa kanyang pamilya. Actually, manifestation is not something that you do. It is happening every single time. So anything that happens in the past, ibig sabihin, yung mga nangyari na mga nakalipas na mga panahon, ito yung mga na-manifest mo. These are the things that you have already thinking and manifesting in the past na nag-materialize na. So, for example, it could be a good thing or a bad thing, 'di ba? Pwedeng success, pwedeng failure.
pwedeng aksidente, pwedeng safety, di ba? Pwedeng travel, pwedeng stagnant, pwedeng nalugi, pwedeng hindi. Lahat ng mga nangyayari sa'yo o nangyari na sa'yo ay manifestation yan ng iyong mga naisip o ipinangarap or energy or vibration that is active in you. Oh, sabi na, ha? Di ba? Ibig mo sabihin, pag na-aksidente ako sakali, it is something that I have manifested. Sino ba naman ang may gusto na ma-aksidente? Oh, di ba? In the first place, you ask yourself, is there an energy active in you na takot ka ma-aksidente? Oh, di ba? Sino mga nagmamaneho at nakalimot na minsan ng kanilang mga lisensya sa kanilang mga bahay? Sino? Oh, 'di ba? I think one of you or many of you have forgotten your license at home tapos malaman nyo, ay, naiwan ko yung bag ko. O kaya naman, ay, wala dito yung wallet ko. Or naibaba ko yung aking lisensya, whatever, no? Nakakakaba. And sometimes, pag nalaman mo na, actually, pag hindi mo siya alam, you have this confidence, di ba, na hindi ka natatakot na baka mahuli ka at umaaksidente ka at naanuhan ka ng wala kang lisensya, di ba? Dahil ang alam mo, andyan lang yung lisensya sa tabi mo. Pero nung naging aware ka na mukat-mukat mo, nakakalimutan ko pala yung wallet ko, o nakakalimutan ko pala yung bag ko, o nakalimutan ko pala yung mga gamit ko, o nakalimutan ko talaga yung lisensya ko sa mesa. O, tsaka ka ngayon, maiisip ako, sana naman di ako mahuli, o kaya naman sana di ako ma-aksidente, di ba? So, meron ka ng konting fear. And if that fear cannot be controlled, or that fear cannot be controlled, ang mangyayari dyan, yan ang nagiging active. So, minsan, it is being caused by, most of the time, yung mga bad things that are happening are being caused by yung fear mo. O, for example, ayokong mag-asawa ng sugarol. O, kunyari, ay sasabihin mo, ayokong mag-asawa ng sugarol. Ayokong mag-asawa ng sugarol. So, ang naisip mo, sugarol. Diba? At lahat halos na mga nakikilala mo, mga ganon, sugarol. O ayoko ng magkaroon ng boyfriend or girlfriend na may bisyo. So, inisip mo lagi, may bisyo. At saka lagi na lang, tuwing nakikipagkilala ka sa ibang tao, ang lagi mo tinatanong, anong bisyo mo? Di ba? Active kasi yon sa energy mo. So, yun ang naa-attract mo. Anong dapat nating gawin in the first place? Dapat mong gawin, the long and short story of it. Ito hindi na madalas o ibinabanggit man pero hindi masyadong na-i-explain sa lahat ng mga napapanood ninyo on YouTube or Advance Merry Christmas din sa'yo, Kuya Cesar Evangelista. Ayan. Mabuti naman, Kuya. Ikaw, kamusta ka na? Magkwentuhan tayo minsan. Okay, so, paano ba natin gagawin yan? So, if there's something that you want to happen na maganda, you act as if you already have it. So, for example, gusto mong maging successful na, ano bang magandang successful? Successful na whatever. Kunyari, gusto mong mag-attract ng, ano magandang i-attract? O, bukod sa jowa, ano ganda i-attract? Pera? Ganyan. Dapat wag mong isipan, ano ba naman to? Ito na laman ng pera ko, puro violet na lang. O, di ba, violet? O kaya puro pula. Di ba, no? O kaya puro, ano kulay ba ng 20? Orange? Puro orange laman na wallet. Di ba, imaginein mo na lang na puro, ano kulay ng 1,000? Sige nga. Ay, puro plastic. Diba? Isipin mo na lang, puro plastic. Yung mga, di ba plastic na 1,000 ngayon? Plastic paper. Gusto ko siya. Pag nakakita ko ng ganon, hindi ko na siya ginagastos. Nilalagay pambahay na lang, kuya, ng wallet. Di ba, no? O ibabahay mo sa wallet. Pero sabi nila, wag daw mag-hoard ng ganong klaseng pera. So, maiba tayo. Di ba, no? So, yan. Dapat, ima-manifest mo na ito ay
pera na dumadami. Minsan yan ang nagiging problema. Alam mo, 3 bagay ang nagiging problema ng tao. Basic problem. Number 1, pera or wealth or success. Number 2, health, kalusugan. Number 3, relationship. Relationship kung kani-kanino. Sa asawa mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, sa mga anak mo, 'di ba? Sa magulang mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo. Relationship in general is really a big problem. Pag kaya ng tinamaan, minsan di ka nakakatulog, di ka makakain, o kaya naman sobrang tulog mo, sobrang kain mo. Sa health, ganun din. 'Di ba? May mga health na pag may binanggitan ka na ng medyo dreaded disease, talagang madidismaya ka, mag-worry ka, it can cause your depression, anxiety, etc. Ganon din naman pag wala kang pera. Lalo na, di ba? So yan, 3 bagay na yan, ang mga problema na minsan, kahit na anong gawin mo, talagang dadating at dadating sa'yo. Pero talaga ba? Talaga ba? That is if you believe it. Kaya nga, if you don't want to manifest a bad health, then wag mong iisipin na ang nanay ko may cancer, ang tatay ko may cancer, namatay sila pare-parehas ng cancer. Palagay ko ako mamamatay din ako ng cancer. So if you so believe that, baka nga ganun. 'Di ba? Huwag ka na magtaka years down the road, yan ang magiging sakit mo. 'Di ba? Hindi importante kung ano ang mga pinanggalingan mo o ano ang mga kinalakhan mo. Ang importante kung anong pinaniniwalaan mo. I know someone, personally, sinabi niya sa sarili niya, hindi ako mamamatay ng may cancer. Dahil ang nanay niya merong esophageal cancer. Ang tatay niya and yung mga kamag-anak ng tatay niya, iba-ibang klaseng cancer din. So parang sinasabi sa kanya na, genetically, sabi ng mga doktor, may cancer ka, magkaka-cancer ka, at yan most likely ang pwede mong maging karamdaman as you get older, no? Sabi niya, hindi ako mamamatay ng may cancer. So, many years after, namatay siya, walang cancer. Iba kinamatay niya, hindi cancer. Parang puso yata, pero hindi cancer. Yun lang, no? Lahat naman tayo we will all reach to a point where we have to really say goodbye, di ba? Kinakailangan na natin mag-move forward. Okay, marami tayong pag-uusapan na. Ano nga ba? Sana nakatulong yon. Nakatulong kaya yon doon sa nag-PM sa akin kay Ate Cora. Ate Cora, you live as if. So kunyari walang laman ng pera, walang lamang pera ang iyong wallet. Kahit na magkano man yan, pagka yan ay ibinabayad mo, nakakita na ba kayo ng ganon? Yung pag nagbabayad, yan na ng pera ko. Di ba, no? Ayan ang pera ko. Tipirin mo na konti yan, kasi wala na pera. Di ba, ang sakit sa tenga. Bakit ang mga mayayaman ba ganon? Paano ba ang mga mayayaman? Di ba? Minsan kahit wala na nga silang pera, di ba? Dumadating ang grasya kasi alam nila, they know that they can manifest more money. Not because marami silang pagkukunan. It's because they know that they can produce more money. Ganun yon. So pag maglalabas kayo ng pera, kunyari pamalengke, kailangan natin mamalengke, ganyan. Ito 500, bumili ka ng 5 kilong baboy, 3 kilong baka. Kasya sa pangarap. Pero isipin mo na lang na dadami din yan. Sometimes you have to believe you have to convince yourself na talagang na talagang mangyayari at mangyayari. So, hindi yun sa berang binobola mo yung sarili mo. You just really have to act as if, no? You have to act as if. Alright! Teka muna. Hello muna kay... bago kumalimutan to, si Kuya Ron at saka si Ate Tin, lagi daw nakikinig sa atin. Last week, late ko na nabasa kasi yung inyong message. Mag-aano muna ako magbe-break muna ako kasi 15 minutes na agad lang. 15 minutes na after 9 p.m.
Ating balikan ang kwentuhan sa Beyond Wellness. Ito may meron ako i-share sa inyo ilang mga kataga na po pwede natin banggitin before the end of this year dahil sasalubungin natin ang Water Rabbit. 2023 is the year of the Water Rabbit. Sabi nila ang mga rabbits daw ay mga magagaling pagdating sa pera. Ganyan. Ang rabbits are symbol of money. Kaya siguro ako maswerte. Kaya ako siguro maswerte na ang dami kong rabbit sa buhay. Ang dami kong mga pinapaligiran ako ng mga rabbits. Sabi nila naniniwala ba kayo sa mga lucky colors? If you say so, then yeah, 'di ba? Ako tingin ko lang yung mga lucky colors na 'yan, parang masyado tayong nako-commercialize diyan. Anong tingin ninyo? Yung mga next year daw ang lucky color. Ang lucky color daw red, green, ano pa? Blue, fuchsia pink. Kahit naman yan ang lucky color mo, kung iba naman ang zodiac sign mo, iba din ang oras ng kapanganakan mo, ang dami i-consider. Hindi yan na magiging lucky para sa'yo. Pwede yan nga ang hindi sinasabi lang ang lucky color for you. Kasi nga ang daming dapat i-consider. So what am I saying here? Kung naniniwala kayo sa mga lucky colors na yan, then so be it. Hindi ko kayo babaguhin. Kung yan talaga paniniwala ninyo at may basis naman yung sinasabi ninyo. Pero ako, lahat ng yan, whatever it is, if you think that it will not work for you, say black. Black malas yan. Kulay ng patay, kulay ng ano. Sa akin hindi Kulay niyan, elegance, di ba no? Formal, ano pa? Maganda. Ano pa? Elegance, formal, sophistication, yung mga ganyan, di ba? Kung gano'n ang paniniwala ko, sa'yo hindi, palagay ko, black will work for me. Ang ganda kaya ng kulay ng itim. Alam mo, there was a point in my life, parang ilang taon na ba ako, na parang mas gusto ko na magsuot na lang kulay itim lahat. Hindi naman itim, yung pants itim, yung shirt. Yung itim lang yung pantaas, o kaya itim yung pants. Alam mo kung bakit? Mas madaling bagayan Parang lahat na lang, pwede ka magsuot ng puti. Very versatile, di ba? Black is very, very versatile. So anyway, hindi naman pwedeng ganon. So minsan nagsusuot na rin ako ng iba. So ang ibig ko sabihin, hindi ako naniniwala sa mga lucky. Yung mga you are lucky because ganyan, ikaw ay pinanganak sa ilalim ng mga stars na ganito at planetang ganyan. Hindi ako naniniwala. Mas pinaniniwalaan ko na ako'y maswerte dahil ako'y anak ng Diyos. Yun lang yun. At hindi ako pababayaan. At siguro marami naman na mga napatunayan na ng mga ganyan na sinasabi nila malas sila, mahirap sila, 'di ba? Pero naniniwala sila na sila ay sisikat balang araw at yayaman balang araw o gagaling balang araw sa kanilang mga karamdaman o kaya naman magkakaroon ng healing of relationships. Di nangyari nga because they believe it so. Ito, isa sa mga kataga na dapat natin katandaan ngayon 2023 ay happiness is ano yan, sir? Dali, pahingi ako. Isa. Binigay mo na ba sa akin? Hindi pa. Pahingi ako na isa. Dali. Habang happiness is letting go of what? You assume your life is You assume your life is supposed to be like. Diba? Happiness is dali! Ano ba? Happiness is letting go of what you assume your life is supposed to be like right now. Ibig sabihin lang yan is when you let go of what is not. That is where happiness lies. So in other words, yung mga
sana ganyan, sana ganon. Hindi ka magiging happy pagdating sa mga ganyang klaseng usapan. Magiging happy ka kung ang iisipin mo that by next year, it will be a better year for all of us, especially for you. Ano pa? May mga may mga ibang tao na minsan, last year naman, ganito rin. Ano ba pinagkaiba next year? Actually, yun nga mas exciting. Di ba dapat next year, exciting. Dahil hindi pa alam kung anong na meron. Yung iba kinakabahan, di ba? Siguro mas maganda instead of kakabahan ka, it will be full of awe and wonder. Di ba? Parang hanapin mo, wow, next year is a new year. Biro mo nakaabot tayo ng 2023. Samantalang dati, mga panahon ni Kuya Fred, na pinag-uusapan ng 1962. Tapos 2023 na pala. Ganyan, di ba? Yun ang dapat nating titignan, yung what is coming. Ano ba what is coming in the next years ahead, 'di ba? Yung pwedeng maibigay sa atin na gift o biyaya in the next few years. O kahit naman sabihin in the next 12 months, 'di ba? Ano ba nga bayayang pwedeng increase, pwedeng negosyo, increase sa sweldo, increase sa trabaho. Ganoon naman yun eh. Pag may increase sa sweldo, increase sa trabaho. Huwag ka na umasa na may increase ka sa sweldo, wala kang trabaho. Pero pwede ka magkaroon ng biyaya sa pagkakaperahan kung magtatayo ka ng sarili mong negosyo. Hindi naman ganun yun na pag nagtayo ka ng negosyo ngayon, bukas milyonaryo ka na. Walang ganon, walang magic. Kailangan pinagtatrabahuan yan. Pero hindi ka dapat yung parang hardworking talaga na ito gagawin ko, ito ganyan. Yung too much hard work in your too hard on yourself and too much hard work. Dahil if you yourself is meditative, ito importante. When you meditate, when you pray every single day, the moment that you wake up, talagang ililid ka kung saan ka dapat pumunta. Kaya yung mga gagawin mo, hindi na trabaho para sa'yo. Kasi alam mo na yan ay inaadya para sa'yo. Ito I'll just give you one example. So namatay yung anak ko, yung aso ko. Okay, so namatay siya. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya kung patignan ko na rin yung nanay para malaman ko na rin, right? Alam mo yun, parang being proactive, di ba? Patignan ko na kaya yung nanay para malaman ko kung baka meron din siyang same condition na hindi ko nakikita, etc., etc. Mabuti pa ipa-annual exam ko na rin siya. So, ang ginawa ko, before I went to see sana si Sugar dun sa hospital, dinala muna namin sa grooming yung nanay, si Chelsea. So, habang doon kami sa grooming, pinuntahan namin si Sugar. Sabi sa amin, wala na si Sugar. So, pinalikan namin si Chelsea. At pumunta kami doon ulit sa clinic. Ang sabi sa amin, balik ka na lang after mga 12 o'clock. So, 12 o'clock bumalik kami doon. Sabi, wala pa yung doktor. Alam mo yun, para bang hello, kalahating araw na, di ba? Parang wala pa na nangyari sa amin, kundi kunin lang yung remains ni Sugar. So anyway, ano ibig sabihin nun? Should I? Alam mo, nainis ako dun eh. Di ba kad naikwento ko sa inyo last week, medyo nainis ako dahil hindi nga parang napaka-unprofessional ba na there's an appointment pero hindi natupad yung appointment. So anyway, that's past. Hindi na namin pinilit na, alam mo yun, hindi, may appointment kami dito, alam mo yun, parang hindi na ganon. So, anong nangyari? Inilipat namin ng vet yung si Chelsea. Alam mo yun, para bang siguro nililid kami na wag na kayo dyan. Doon na lang kayo sa ibang lugar o ibang vet magpunta. Baka mas maalagaan. Ito, so dinala namin yung si Chelsea doon sa isang vet. So, inasikaso siya ng 2 veterinarian. Sinabi ko may cancer siya. Sinabi ko na parang meron siyang minsan nagkakamot. Hindi daw maganda yun yung nag-i-itchy yung mga aso
o kaya nagli-leak ng kanilang mga paws, baka kinakailangan nila ng probiotics. So whatever, marami silang eme pala sa mga aso. So anyway, sabi niya, wala namang problema si Chelsea. Mataas lang yung kanyang may parang compound sa dugo because nga meron siyang cancer. But nonetheless, very healthy si Chelsea. Ang nakikita niyo lang siguro dahil yun nga, nalulungkot. So kinakailangan lang sasamahan niyo, ganyan. So technically speaking, mas sinabihan pa kami, ito, for the longest time na yung mga dalawang aso na yan was staying in that other veterinary clinic. Dito sa bagong clinic, sinabihan kami na wag na ninyong i-feed ng chicken para hindi na rin magkaroon ng itchy skin. Wag nyo munang bigyan ng beef dahil nga may cancer. Wag nyo na rin bigyan ng pork. Kung magbibigay kayo ng pork chicken, once a week lang. Yung egg, once a week lang din. Never with beef. So ano papakain ko? Gulay daw. Konting kanin or potatoes, yung mga ganyan. At yung fish na pwedeng isda. Ang mga isda na freshwater fish, pwede sa kanila. So, in other words, mas namulat yung aking kaalaman, yung kaalaman namin sa pagnangalaga nung aming alagang aso. Can you just imagine kung doon namin ipinilit namin na doon pa rin siya doon sa dati nilang clinic na pinupuntahan. Baka patuloy pa rin ang diet na yan, 'di ba? Patuloy pa rin yung mga ibinibigay namin na alam niyo, parang there was no ako naman palabasa din naman ako ng mga ang dami-dami mga materials about anything at all, no? When I am not doing anything, when I have this free time, what I usually do is just read. Yun lang ginagawa ko, basa. And try to also implement kung ano yung nakikita kong tama para sa kanila. So, itong mga bagay na ito, something that confirmed na, pwede pala talaga sa kanila yung mga isda. No, di ba, sa inisip natin, huwag niyong bibigyan ng isda ang aso. Kasi pag binigyan ng isda, maglalagas ang kanilang mga balahibo. True. Kung seawater fish ang ibibigay ninyo. O kaya mga tuyo, o kaya daing, natural, syempre, maglalagas talaga yan. O kaya chips, ibibigay niyo yung matataas sa mga MSG. Talagang maglalagas ng mga balahibo niyan. Kahit na hindi masyadong mahahaba ang kanilang mga balahibo, talagang maglalagas yan. Ang punto ko dito is that pag masyado ninyong pinupush o pag hindi kayo nagdadasal, hindi kayo you're not asking for a leading, talagang you are always relying on your knowledge, always relying. Sabihin, dami na akong nabasa, marami na akong alam, di mo na ako kinakailangan turuan pa, alam ko nang ginagawa ko, di ba? Hindi ganon. Dahil may mga pagkakataon na yung mga tao sa paligid mo are telling you something that you don't know, and you just have to really listen. Kung sigurong hindi ako meditative, hindi ako prayerful, no, kahit papaano, malamang ipipilit ko na, hoy, teka lang, meron ako appointment sa inyo, asikasuhin ninyo ako. So, hindi ko makukuha yung information na nakuha ko when I transferred Chelsea to another vet. Diba? No, what you call that? No big deal sa akin. Hindi kami naasikaso. Siyempre, nakakainis. Initial reaction yon. Pero, what is this experience telling me? The experience was telling me is to transfer Chelsea to another vet. Yun eh. That is the gift underneath that experience, no? Kaya okay lang. It's okay. It's okay to make a U-turn, so to speak. So kung hindi ka usad dun sa gusto mong plano at ito yung gusto mong mangyari, maybe you are being directed to another direction, no? Another way na mas makakabuti para sa lahat. Para sa lahat talaga, promise. Nakita ko how Chelsea being a new tawag dito, patient dun sa clinic na yon, naasikaso ng maayos at very organized sila kahit na mas maliit yung clinic. Naku, maraming salamat. Paano ko naman nakilala yung clinic na yon? Itong magandang kwento.
Yung isang kaibigan ko, siguro about few months ago, came to me, sabi niya, Princess, meron ka bang actually hindi nga hindi nga ganun eh. They came because they knew na merong pinapaupahan doon sa area na yon. So they knocked. Pagkatapos kausap ko na, tapos nakamask siya, nakamask din ako. Teka lang, sabi ko, saan ka nag-o-office? Kasi yung mata niya looks familiar. Yung from the nose up, no, yung nose, yung mata, yung the height, etsura, no, parang familiar tong taong to. So, itong tao na to is a long time friend of mine na bihira ko lang makita from SSS. Sabi niya, baka pwede po kami dito, ganyan, may pinapatayo kami bahay somewhere, ganyan. So, sabi ko, sige, tung nalaman ko yung pangalan niya, may aso rin pala siya. So, di okay lang, ganyan. Namatay yung aso ko nga. Sabi, bigla ko siyang naalala. Saan mo dinadala yung aso mo? Dito sa ganitong vet. Akala ko, dun din sa vet na pinagpupuntahan ko. Dun pala sa kabilang vet. So, doon ko nalaman na, alam mo yun, parang connect yan eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na we are already done. We are already done. Lahat, parang kumbaga, nakaguhit na tayo eh. Susunod ka lang kung saan ka po idinililid o idinidirect ng Panginoon, ng ating inner being, no? So dapat patingkarin pa natin ang ating intuition, palakasin pa natin ang ating spiritual relationship sa Diyos. Kasi wala namang iba. You don't have anyone to cling on to but God. Even yourself, you cannot actually, you cannot just rely on yourself. There's got to be someone more than you are na mas matindi ang powers, so to speak, para mailid ka sa tama. O biro mo yon. O bakit ba? O baka gusto mo mag-track back pa tayo, di ba? Gusto mo mag-track back pa? Alam mo ba na yung kaibigan kong yan, hindi masyadong na-entertain nung sila ay nag-i-inquire the first time. Ilang beses nga daw silang tumatawag dun sa hotline number na ibinibigay nung dorm na yon. Biro mo yon? Pero, bakit all of a sudden, ako ang nakausap? O, di ba? Talagang itinadhana. O, yun, tadhana. Nakatadhana na tayo. Tayo ay nakahulma na sa tamang direksyon. So, minsan, matigas na ang ulo natin eh. Matigas na ang ulo natin. Parang si Waze ba? Sabi niya, si Waze is a waste of time. Pero sometimes, ito lang, si Waze, di ba? Teka, bakit mo dito pinadadaan? Di ba? Minsan alam na natin yung daan, nag-waste pa rin tayo because we just wanna check kung saan talaga ang mas maluwag na daan. Wala naman hindi naman tayo helicopter, hindi na nakikita kung saan talaga yung traffic. So, we rely on Waze sometimes. At minsan, sabihin ni Waze sa atin, you'd go in this direction, you go on that direction. Parang inisip pa, ang layo nito. Di ba? Parang hindi ito yung dapat. O kaya naman sabihin natin, parang ang labo naman nitong direksyon na to, iikot muna ako dito pero doon ako pupunta. Pero 'di ba? Yun nga ang leading eh. Yun nga ang leading. Subukan mo hindi sumunod. Mata-traffic ka. 'Di ba? Lalo kung walang topak yung Waze, 'di ba no? Kung tama talaga yung pagkaka-pin talaga sa kanya, 'di ba? Sububok ka. Ginawa ko na yan eh. O dito tayo dumaan. Alam mo, ginawa namin, yung isang sasakyan sumunod sa Waze. Yung isang sasakyan gumawa ng sarili niyang daan. O sinong nanalo? Nakarating na mas maaga yung sumunod sa Waze. I'm not saying that Waze is always right. Sometimes that Waze is also a waste of time. Minsan naligaw na rin ako niyan eh. Pero alam mo yun, this is just an example. Yun lang. Kumbaga parang dapat mas palakasin pa natin yung ating pakiramdam, yung ating intuition and relationship sa kanya. O, penge pa! Ha? Commercial daw muna. Ako ka na naman. Ha? O, sige na nga. Oras sa buong kapuluan. Ang oras. 9:37 na. Ang bilis naman.
Ating balikan ang kwentuhan sa Beyond Wellness. Pang-isipin natin this coming year, 2023, is to learn to ignore people and things. Ano? One of the great paths to inner peace. Ano? Is One of the great paths to inner peace. one of the great Path. path to inner peace. Sino ba nagsabi niyan? Oh, sige. Ayan. Learning to ignore people and things is one of the great path to inner peace. Oo nga. Totoo lang. Sometimes we just give ourselves reason to be upset about almost anyone or anything. Di ba, no? Eto, kunyari, nasa EDSA ka, malubak ka, ano ba yan? Abang college yun? Hindi mo naman gobyerno na to, hindi ba nung gumawa ng college, etc., etc., maraming kurakot. Ang dami na sinabi, di ba? Nalubak ka lang. Pero sa totoo lang, kinakailangan bang mainis? Di ba, no? Sometimes you just have to let go para magkaroon ka lang ng inner peace. Hindi naman yung ginawa mo sa sarili mo. Nalubak ka lang, na-damage na yung shock absorber ng sasakyan mo eventually. Pero, ang ginawa mo pa, dinamage mo pa yung inner peace mo. Kasi ang dami nang sinabi, puro negative tungkol sa gobyerno, sa mga namumuno, sa mga gumagawa ng kalye, sa construction, sa leaders, sa mga LGUs, sa mga whatever, whoever's in charge. Minsan kahit na wala nga, kahit na yung mga pulis na nagpupulis lang dyan, parang sinisisi mo na rin, dahil hindi marunong mag-traffic, etc., etc. Di ba? Sa totoo lang, pwede namang nalubak ka na lang. So, wala ka namang magagawa in the first place. Kahit magreklamo ka pa sa sarili mo na itong kali na to, lubak-lubak. So, anong gagawin mo? You just have to ignore it. Wala ka namang magagawa. Di ba? Eto. I had this one conversation with someone recently. Ito ha. Meron siyang kaibigan na nagpapahanap ng trabaho. Although may trabaho siya, pero nagpapahanap ng trabaho. Sabi niya, alam mo, niinis nga ako dito sabi niya sa akin to, niinis nga ako sa kanya. Bakit ba nagpapahanap pa siya ng trabaho? Ang hirap-hirap maghanap ng trabaho ngayon. Gusto niya umalis sa maganda niyang trabaho. Para kay ano? Para ano? Hindi ba, ano yan, malaki na ba ulo niya, etc., etc. Sabi ko, naiinis ka ba? Naiinis ako kasi bakit kinakailangan niya maghanap pa ng trabaho? May trabaho na siya, maayos naman yung trabaho niya, very, sabi ko, baka naman may rason itong taon to, bakit gusto niyang lumipat ng trabaho? Tinanong mo ba? Ganito, ganyan, whatever reason. Sabi ko, in the first place, siguro naman, kung sinabi niya yan sa'yo, napag-isipan na niya ng 10 beses mahigit na gusto niyang umalis sa kanyang pinagtatrabahuan ngayon. Tama. O di yun naman pala made up na pala ang kanyang isip Why do you have to worry? Ang tanong, matutulungan mo ba o hindi? Baka hindi. O di wag mo nang pag-isipan. Ganun lang kasimple. Kaya nga sometimes, mga ibang mga reklamador, tingnan mo mga mukha nila. Maka silang mga matatanda. Yung mga reklamador, yung masyadong naghahanap ng butas ng iba. Alam mo yun? Super, lahat na lang nirereklamo nila. Simula sa pagbukas ng gate, bukas ng pinto, maingay ang pinto, pangit ang weather, lahat, no? Pangit ang luto, no? Lahat na lang. Matraffic sa elevator, matraffic sa kalye, lahat na lang, no? Parang lahat nirereklamo. Hindi mo yan ikagaganda at hindi ka magkakaroon ng inner peace, really. Even with people that you deal with. Sometimes with relatives, di ba? Minsan pag naisip mo, may mga ibang tao na parang hindi kayo kaparehas ng ethics or hindi kayo kaparehas ng values. And sometimes that's okay. You don't expect people to have the same values and same ethics as you are, no? As you know, hindi naman pwedeng lahat tayo pare-parehas. And sometimes pag hindi nga talaga tayo pareho, pag hindi tayo talaga pare-pareho, minsan yun yung mga nakakadismaya. Kasi nga,
we expect them to behave differently. Gusto natin in our own, kumbaga, criteria or our own standards, no? At yun yung nakakadismaya. Huwag nyo nang pansinin yun. Huwag nyo nang pansinin yun because you cannot change that person in the first place. So, huwag ka na rin mainis. Kumbaga, na-acknowledge mo lang na, ganito siya, pero huwag mo na siyang pagchismisan at huwag mo na rin siyang pansinin na ganon. Unless you're so close na po pwede mong sabihin sa kanya, you know, I would appreciate if. Kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, never mind, don't give a damn. Di ba, no? Huwag na. Huwag na pag-aksayahan pa. Relax. Oo, relax. Kung kaya mong sabihin, go. Kung hindi, wala. Di ba, no? Ito pa, para meron akong baon sa inyo. Next week, makakasama ko naman si Mike Celis Ito. When things are adding up in your life, begin subtracting. Minsan daw, life gets simpler when you declutter. Yan. What you pay attention to grows. Kaya kung ano yung mga hindi mo kinakailangang palaguhin, wag mo nang bigyan ng atensyon. In other words, ibig sabihin ng adding up, you subtract. Ano ba? Adding up Utang. Adding up utang, you have to subtract that. Adding up sama ng loob, you have to subtract. Adding up broken relationships, when you have to really, subtract that. How do you subtract adding up wrong relationships or bad relationships? Well, you have to work inner mo na yan out, from inside to outside. Inward, outward. Ganon. So, ikaw muna, titignan mo, bakit nga hindi maganda yung relationship mo dyan? Sometimes when I ask myself, bakit nga ba may mga taong hindi mo talaga kasundo, no? Siguro, ano bang mga efforts na ginagawa mo para magkasundo kayo? Even despite the fact na nakapag-effort ka na at wala pa rin nangyayari, wag na. Tama na. Hanggang dun lang yun. Ibig sabihin, hindi kaya. Ito pa. Do your best to take a deep breath and remind yourself that, eto, maganda, the strongest sign of your growth is you know that you are no longer stressed. Yun ang masarap. Alam mo, pagka-stress na stress, alam mo, feel mo yun, pag nag-deep breathing ka, parang naglo-loosen up yung shoulder mo. Try mo. Sige nga. Deep, inhale, exhale ka. Inhale by 4 or 7. Hold it by 4, exhale ng 7. Or inhale ng 6, hold it ng 4, exhale ng 7. Ganyan, ha? Inhale ka. Hold mo. Tapos, exhale. Mafe-feel mo talaga, bumabagsak yung shoulder mo. And it's so refreshing. Do it several times, marerelax ka talaga, promise. Yung mga ang tawag dito, yung mga ang tawag dyan, yung hahabol ng mga deadline nila. Yan, yung mga writer, yung mga reporter, mga naghahabol ng mga deadline. Alam mo, pagka habol na kayo, hingal na kayo, pause! It will not take 1 minute to do the inhale, exhale exercise. Do it 2 to 3 times. Marerelax ka kahit papaano. Ito pa. You cannot control how other people behave. You can't control how everything happens to you. What you can only control is how you respond to all of it all. Yan. Yan, ha? Hindi ka makakakontrol ng mga pangyayari sa buhay mo. Hindi ka makakakontrol ng mga behavior ng ibang tao towards certain things and towards you and towards others. Pero ang makokontrol mo kung paano ka magre-respondi doon sa mga actions o mga pangyayari na nangyayari sa paligid mo. Gets? Talaga. Kasi kung hindi, pag kinokontrol, bakit ba ang gobyernong ito ganito?
Bakit ba ganyan? Dapat kasi ganyan. Alam mo ako, I was encouraged many years ago to do public affairs. Actually, may nakausap lang ako recently. Sabi niya gano'n, mag-public affairs ka. Ay my God, stressful yan, sir. So, totoo lang. Pero kaya ko. Kaya ko. Kunyari, gagawin ko lang yan, 2 oras. Okay lang sa akin yan. Pero after that, don't talk to me about current affairs. Kasi I have to release. Hindi ko kaya yung pagkatapos nun, ay, ito pala si ganito, si ganyan, si Senator so-and-so, si Congressman. Dapat kasi si Congressman ganyan, si Secretary ganito, hindi na dapat ganyan, si Director kasi ganito, ganyan-ganyan. Ay, kasi kasama niya na ganyan. Ay, nako. Di ba? Ayoko niyan. The trick is to enjoy life. Don't waste your time for better days ahead. Yun. Be thankful for the lessons that you have learned in this past year. Totoo yan. Ang dami-dami nating dapat na matutunan. Kahit naman ako, ang dami ko rin mga naging pagkakamaling desisyon or whatever, no? Or yung mga, wala namang perfect, no? Pero hindi ako yung tipong, yung desisyon na yun, nagkamali ako at pinagsisihan ko. Hindi. Kinakailangan kong gawin yung desisyon na yun para matutunan ko kung ano yung dapat na maituro ng experience na yun sa akin. So, regret is not in my vocabulary. So, ayan. Forgive yourself for the bad decisions you make. For the times that you lack understanding, yung hindi ka nakakaintindi. O kaya naman yung nakapanakit ka ng ibang tao, emotionally or physically. Forgive yourself. I think I said this once to a friend na parang nagigilty, of all the things that she has done nung siya ay kasal pa. Oo. And sinabi ko yan sa kanya. Sabi ko, yun yung palagay kong nag-hold back sa'yo to move forward is because you have this guilt feeling na marami ka mga ginawa in the past. O ano pa? Pagka daw po magpagbabago, it becomes uncomfortable. Part yan ng growth. Yan. Be patient. Your life, tawag dito? Ito, sabi niya, life never gets easier. You just get stronger. Okay, ano pa? Andali, tapusin ko na to. Ito, dapat daw po lahat ng mga nangyari sa atin in the past ay patawarin mo na. Yon. Kung ano yung mga nasabi na, nagawa na, ay tapos na. Yung pagtingin mo sa kinabukasan, yun ang mas importante sa lahat. Hindi mo naman dapat ulitin pa kung ano yung mga nakalipas na. Impress yourself. Ayan. Dapat daw ang competition is your version of you versus you. Hindi versus any other person. You need to do okay. Wag na yan. Ito na lang. Okay. Hindi mo kinakailangang mag-wait until you are ready. Because being ready is right now. Yung this very moment. Ang dami ko nang binanggit, ha? Ang dami ko mga binanggit dito. Sana, itong binabanggit ko ay ang tawag dito, na napapractice ninyo. Nagagawa nyo ba yun? Yung like, ewan ko, kasi nung bata pa kami, pagka New Year, nagdadasal kami, tapos yung habang nagpuputukan pa dun sa labas, parang nagdadasal na kami, tapos nagpapasalamat na kami sa mga nangyari in the past year. Minsan, alam mo noon, parang nakakapagod, ito na naman to, bagong taon na noon, kapasalamat na naman kami, ganyan. Because we don't actually, syempre, bata ka pa, ang gusto mo maglaro. Ang gusto mo, happy lang, di ba? Pero after, wala ka namang experience na difficulty. Siyempre, nakatira ka sa nanay mo, sa tatay mo, you have a comfortable life, di ba? Pagka ikaw ay medyo nag-iedad na, tapos may sarili ka ng pamilya, di ba? May mga challenges ka na rin ng mga hinaharap.
Aba, oo. Tama nga na dapat marunong, na-appreciate mo na yung mga na-surpass mo, alam mo yun, napagwagian mo, yung napaglagpasan mo na ng mga experience. Oh, di ba dapat magpasalamat tayo doon? Na yung mga experiences na yun, maraming naituro sa atin. At lahat yun ay blessing. Bad news man yan or hindi, look at it as a blessing because it's really teaching you to be what they call this, to be a better person. Yan. In a better version of yourself. O, yun. Ano pa? Ito, balikan ko nga itong isa. Meron akong na waste eh. Alam mo ito yung nabanggit ko kanina, yung about things that happened in the past. Balikan ko lang to. Dahil itong things that happened in the past, sometimes, pag hindi natin napatawa dito sa sarili natin, it becomes a great discussion over and over and over again. Dahil nga hindi ka pa tapos dun sa past, nakatingin ka dun sa, di ba dati nga sinabi niya ganito, naalala ko nung ganyan, binanggit niya, alam mo, masakit yun masakit yun sa akin Pagka ganun lagi ang ating conversation, you would never get past of the past, you know? You don't get over the past. And then, talagang mahihirapan ka makapagpatawad at makapag-move forward. Ang importante dito, nasabi niya na yun. At nasabi niya yun dahil yun ang alam niyang tama. Mali man yun para sa'yo. Para sa kanya yun ang tama niyang sabihin. He may see it as a wrongdoing now, pero yung nasabi niya ngayon, dati sa'yo ay nakasakit sa'yo, huwag kang tumingin doon. Ang tingnan mo yung intention. What was the intention in the first place? Ano ba ang intention niya? Intention ba niya talaga? Tayo ba? Pag gumigising tayo sa umaga, ngayong araw na to, gusto kong saktan si Kuya Fred. Ganun? Ganun ba? Pagkagising mo sa umaga, ngayong araw na to, magiging masamang asawa ko. Ganun ba? Lahat naman tayo gumigising tayo sa umaga because we, and on top of mind na ang what's in our mind, what's on top of our mind is to be a good person, 'di ba? A good wife, a good husband, a good friend, 'di ba? Yun naman talaga a good daughter, a good son. Yun naman ang gusto natin Hindi naman tayo gumigising sa umaga, simula ngayong araw to, bibusitin ko nanay ko. Walang ganon. Kaya kahit na anong gusto mong sabihin na hindi niya naisip yun na mali yung ginagawa niya. Well, at that time siguro, baka yun yung alam niyang tama. Kaya nga ang hirap it's really so easy to judge a person dahil wala ka sa sitwasyon. Pero pag nandun ka sa sitwasyon na yun, palagi ko, baka ganon din ang gawin mo. Ngayon, isipin mo lang, hindi ko gagawin yun. Wala ka naman at that time. So, anong dapat natin gawin? Patawarin mo na, baka may nabanggit siya na hindi maganda. Alam mo, eto I have a friend, kukwento ko sa'yo. Kukwento ko sa inyo. Meron ako isang kaibigan, nag-apply dun sa isang kumpanya. Tapos sabi nung dati niyang boss, hindi mo na kami kukuha, blah, blah, blah. Alam mo yung parang ang feeling niya, hindi siya gusto. Ang feeling niya, hindi siya favorable dun sa kumpanya. Sabi ko, pwede bang ang isipin mo lang, hindi sila open ngayon? It's not about you, it's about them. Hindi sa dahil hindi kanila gusto. It's just that they are not open yet for a new employee. O, 'di ba? Pag kinuha ka nila, swerte nila. Pag hindi kinuha, they're missing a lot. Parang ganun lang yun di ba? Alright, naku, wala na kaming oras. Naku, bilis naman ng oras. Kararating ko lang, kuya. Uuwi na naman ako. Siya, naku, happy weekend. Happy birthday sa lahat po ng mga may birthday ngayong December. Next week po, antayin ninyo dahil makakasama ko si Coach Mike Celis ulit next week. Always remember, you are greatly loved and all is well in this world. Ito po ang inyong lingkod, Miss P. Princess Javier Castro. Samahan niyo po muli ako next week, Saturday, 9 to 10 p.m. Happy weekend! Beyond Wellness.